Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong i-invite ko kayong lahat na tumutok sa aking YouTube channel. I-like, share at mag-post ng comments sa episode na ito. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Olivia. Lumaki po ako sa probinsya ng Mindoro, pero dito na nagpatuloy ng pag-aaral sa Caloocan. Lumipat kami dahil sa kahirapan. Lumaki ako nang naghahanap ako ng kalinga ng mga magulang. Lagi po akong umiiyak kasi gusto kong maranasan na maramdaman ang isang tunay na pagmamahal. Namulat po ako sa buhay na laging nag-aaway ang aking mga magulang hanggang sa nagkahiwalay sila. Noong naghiwalay ang mga magulang ko ng panahon na yon, naghanap ako ng taong magmamahal sa akin. May nakilala kong isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Dan. Nagkakilala kami sa Facebook at noong una na nagkapalagayan kami ng loob ay nag-uusap kami sa mga nangyayari sa araw-araw na buhay namin. Hanggang sa na-fall kami sa isa't isa at naging kami na nga. Nang mga panahong in love kami sa isa't isa ay walang linggo na hindi kami nagkikita. Nasa 3rd year college ako noon at siya naman ay nasa 4th year high school or grade 10. Magkaidaran lamang kami noon, same kaming 18 years old nang nagkakilala kami. Tinitipid ko ang baong ko noon na bigay sa akin ng mga magulang ko para pag nagkikita kami may panggastos kami. Siya naman ay working student siya, nagwo-work siya sa isang manufacturing company. May nararamdaman siya dahil sa pagbubuhat niya ng mabibigat. Lagi niya sa akin sinasabi yon kaya nagwo-worry ako sa kanya. Si mama kasi nagwo-work sa gabi, ang ginagawa ko para magkita kami ay hinihintay kong makaalis si mama ng bahay. Pagkatapos noon ang gagawin ko pag alis niya ay aalis din ako. Tapos madaling araw na akong umuwi noon kasi may nararamdaman siya sa katawan niya. Isang sabi lang niya sa akin ay nandun na ako kagad sa kanya. Nang mga panahong nalalabuan ako sa relationship namin, wala pa kaming 1 year noon ay gusto ko na sanang putulin. Pero tinatakot niya ako na magpapakamatay daw siya. Kasi wala siyang katuwang sa mga problema niya. Natakot ako noon kasi baka gawin nga niya. Kaya naman nag-i-stay pa rin ako sa relasyon namin yon kahit na hindi na ako masyadong masaya. Hanggang sa dumating yung point ng buhay ko na sa kanya na lamang umiikot ang mundo ko. Sobra kong tiwala noon sa kanya tapos proud na proud pa ako sa kanya. Sa tuwing nagkakasakit siya ay hindi ko alam ang gagawin para maging okay siya. Gusto kong laging nasa maayos ang kalagayan niya. Isang araw ay pinalaya siya ng kapatid niya sa kanilang bahay. Umuulan noon at hindi ko din alam ang gagawin ko. Kung paano makatulong kaya nakiusap ako kay mama na sa bahay muna siya magstay. Sobra ang pagmamakaawa ko kay mama noon kaya pumayag siya. Noong nasa bahay na siya, sobrang strict niya sa akin noon pagkatapos ng klase ko. Uwi agad at hindi na ako nakikipag-jamming sa mga friends ko. In short ay sa kanya na lamang umikot ang mundo ko. Hanggang sa makagraduate ako ng college, ako pa rin ang nasa tabi niya na halos lahat ng needs niya ay ako ang nagpo-provide. Nung nakagraduate ako ay may nakuha akong trabaho. Siya naman ay hirap na makahanap ng work kaya tinulungan ko siya na maghanap. May nakita ko sa Facebook at ang sabi ko sa kanya, applyan niya kinabukasan. Inaplayan niya at ayon natanggap naman siya sa isang kilalang supermarket.
Yung mga pang requirements niya ako ang nag-provide para makapag-work na kaagad siya. Ayaw ko kasi na nakikitang nadadown siya sa sarili niya. Lahat ay ginagawa ko para maging okay lang siya. Hindi ko na rin iniisip ang sarili ko noon. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Noong may work na siya ay nagbabike lang siya papasok ng work niya. Tapos alam din niya na may ipon ako. Sabi ng mama ko, lagi niyang tinitingnan yung lagayan ng pera ko. Sa akin naman ay baliwala lang yon kasi hindi na siya iba sa akin. And one day ay sinabihan niya ako na gusto raw niyang magkamotor. So ako naman, mahal, isang sabi lang niya ay oo agad ako. Pero utang naman yon. Bumili siya ng motor second hand cash yun na nabili niya. Nung nakabili na siya ng motor ay masaya ako sa kanya kasi masaya siya. Dito pa din siya noon nag-i-stay sa bahay pero hindi kami magkatabing natutulog. Nang may motor na siya ay gusto ko naman na makasakay sa motor niya. Yung maihatid lang niya ako sa work ko. Nung una okay pero makalipas ang ilang linggo ay nagbago siya. Halos nagagalit na siya sa akin kapag nagpapahatid ako. Ang pasok niya ay 1 p.m. to 10 p.m. Ako naman ay 8 a.m. to 5 p.m. Ang ginagawa ko kada out ko sa hapon ay nagluluto ako para pag uwi ay may masarap siyang ulam. Makakakain siya ng masarap. Then one day ay nagka-problem ako sa work. Kasi kahit hindi ko work ay pinapagawa sa akin. Lagi na akong umiiyak noon at na-depress na ako. December 15, 2019, Christmas party namin noon nang nagpaalam ako sa kanya. Hindi siya pumayag pero umalis pa rin ako kasi gusto ko na ring mag-enjoy. Noong nasa Pampanga na ako, doon kasi ginanap yung Christmas party namin. Siya ay hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin. Nalaman ko sa mama ko na hindi na siya umuuwi ng bahay. Pagbalik ko, ganon pa rin siya at hindi na siya nagchat-chat sa akin at nag-iba na siya. Sa paghihinala ko ay pinuntahan ko siya sa work niya at inalam ko kung sino ang mga ka-work niya. Kaso hindi ko malaman kung sino. Isang gabi ay hinintay ko na mag-out siya at nakita ko sila noong babaeng sobrang sweet nila na parang sinasaksak ako noon sa sobrang sakit. Nasa kabilang kalsada ako noon. Tumawid ako kahit madaming sasakyang dumadaan. Wala na akong pakialam. Ang sabi niya sa akin ay nagpapatid lang daw yung babae kaya inaccept ko naman ang reason niya. Nagbago na talaga siya. Kaya isang araw pag out ko na naman ay pinuntahan ko siyang muli sa work niya. Nang nakakuha na ako ng bibilhin ko, bagger siya noon ng isang cashier ay nakita ko na masaya siya at hinahayaan ko na lang. Nung andun ako sa harap nila ay nagulat siya na nandun ako. Hinintay ko ang break time niya at kinausap ko siya kung bakit ka nagkakaganyan, ano ba ang problema mo. Halos magmakaawa ko noon, wag niya lang akong iwan pero iniwan niya pa rin ako. Umuwi ako ng luhaan at ang dami kong iniisip noon saan ba ako nagkulang at ano ba ang maling nagawa ko. Ano ba? Iyak ako ng iyak noon at sa sobrang galit ko noon ay umalis ako ng 9 p.m. Hinintay ko mag-out sila ng 10 p.m. at tiniming ko na maglabasan lahat at nung lumabas na sila ay tumakbo ako sa kanya at nagskandalo ako. Oo, nagskandalo ako at sinabi kong lahat ng sama ng loob ko sa kanya sa sobrang galit ko. Sinabi ko na bakit mo ko nagawang lokohin. Nang mga panahon na kailangan mo ng tutulong sa iyo ay nasa tabi mo ba siya? Nang panahon na may sakit ka, nasa tabi mo ba siya? Noong panahong walang-wala ka, tinulungan ka ba niya? Bakit? Anong nagawa ko? Anong pagkukulang ko? Habang sinasabi ko yon ay iyak na ako ng iyak. Nang mga panahon na yon ay wala akong pakialam sa iisipin ng mga tao sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Yung helmet na hawak niya ay itinapon ko sa sobrang galit ko tapos yung bag ko ay binato ko sa kanya. Hanggang umalis na yung mga tao noon, kami na lang ang nandun. Yung babae nakalimutan ko na rin kasi sa sobrang galit ko noon sa kanya. Sa sobrang galit ko sa kanya, binuntong ko ang lahat. Nagse-cellphone siya noon at naagaw ko ang cellphone niya. Nakita ko na ang convo nila ng babae at sobrang sakit. Kasi yung taong sobra mong pinagkatiwalaan, yung taong sobrang minahal mo ay niloloko ka pala. Habang wala ako,
na nasa Christmas party ako, siya pala ang kasama. Kaya pala hindi na siya nagchat-chat dahil sila ang magkasama. Halos mamatay ako sa sobrang sakit. Sa sobrang tanga ko kahit niloloko na niya ako ay nagmamakaawa pa rin ako sa kanya. Na wag na niya akong iwan kaso ay binaliwala niya ako. Pinalabas niya na nabuntis yung babae kaya gumuho ang mundo ko noon. At nang umalis siya sa amin, naghiwalay na nga kami at lumipat siya sa kapatid niya. Noong nag-resign ako sa trabaho ko ay araw-araw umiinom ako. Wala ako sa sarili ko at iyak lang ako ng iyak. Nag-attempt ako ng mag-suicide, naglaslas ako, uminom ako ng mga gamot, tatalon sa building at halos mabaliw na ako noon at halos masira na ang buhay ko nang dahil lamang sa kanya. Naubos ang ipon ko dahil sa mga ginagawa ko. Umuwi ako ng province kasi akala ko ay doon ako magiging okay pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya na magstay doon kaya bumalik ako dito sa Maynila. Pagbalik ko ay nag-apply ako sa awa ng Diyos ay natanggap ako. Siya naman noong nalaman na medyo okay na ako ay ginulo niya ulit ako. Ayon, marupok, tinanggap kong muli siya. Yun ang isa sa mga pinagsisihan ko, ang pagpapakatanga kong muli. Noong tinanggap ko siya ay walang-wala siya noon. Walang work at pera at wala ding siyang makain noon. Ayon, naawa na naman ako sa kanya. Tinanggap ko ulit siya, naging marupok akong muli. Akala ko hindi na niya ako sasaktan, may tiwala ulit ako noon sa kanya. Ayaw na sa kanya ng kapatid niya. Kaya nakiusap ulit ako sa mama at kapatid ko na sa bahay ulit siya magstay. Ayaw nila pero nagmakaawa ako sa kanila kaya tinanggap ulit namin. Wala na naman siyang work at pumasok siya sa isang delivery courier. Okay lang kasi gumawa siya ng way para magka-work. Yung cellphone niya madaling malobat kaya naman kinunan ko siya ng brand new cellphone. Sa akin nakapangalan pero siya ang magbabayad. Hinahatid niya ako sa work every Monday morning tapos ay sinusundo naman niya ako every Friday night. Sabi niya sa akin nahihirapan daw siya. Kinausap ko ang asawa ng kapatid ko at baka may hiring sa kanila. Ayon, nakapasok naman siya. Hanggang isang araw, feeling ko na naman ay binabaliwala niya ako. Nasasaktan ako ng palihim tapos pag hinahatid niya ako sa work, ihahatid niya lang ako, wala man lang salita. Nasasaktan ako, 3 buwan akong nagtitiis sa ganong klase ng pagtrato niya sa akin. Uuwi yung kuya ko galing ibang bansa at ayaw sa kanya noon. Kaya tinulungan ko siyang makahanap ng bahay, pinahiram ko siya ng pang down payment ng bahay, saka pambili lahat ng kailangan niya ng gamit sa bahay. Noong may nag-positive na ka-work ko, doon ako nag-quarantine. Kasi hindi ako makapag-stay sa bahay namin kasi may sakit ang mama ko. Noon ay tinitipid ko ang budget ko kaso ayoko maging magastos. Nung gusto niya ng Jollibee kahit ayaw ko kasi nga nagtitipid ako noon kasi malayo pa ang sahod ko. Pero pinilit niya ako kaya nagpa-deliver ako. Noong naka-work from home ako, doon sa kanya, gusto niya na pagising niya kakain na lang siya. Hindi ko yun magawa kasi madami akong work at halos nagbe-breakdown na nga ako noon sa hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos ganon ang ipinapakita niya sa akin, baliwala ako na akala niya ay nasisiraan na ako ng bait. Then nang pumasok siya pag alis niya ay uminom ako sa sobrang sama ng loob. Tapos iyak ako ng iyak nung chinat ko siya, puntahan mo ko habang buhay pa ako. Sobrang down na ako noon at ang sabi ko sa kanya ay maghiwalay na kami, nag-oo kaagad siya. Pero nagmakaawa ako na wag niya akong iwan pero ayaw niya na talaga. Hinintay niya lang akong mapagod, sumuko. Nang araw na naghiwalay kami ay nalaman ko sa kapatid ko na lumipat agad siya ng bahay kinabukasan noong naghiwalay kami. Noong naghiwalay kami hindi na ako katulad ng dati na halos masiraan ng pag-iisip na kaya ko na. Then nalaman ko noong naghiwalay kami na may bago agad pala siya. Hindi ko na question ang sarili ko noon kasi alam kong ginawa ko lahat para sa kanya. Pero kulang pa rin. Siningil ko na rin yung mga utang niya, yung kapatid ko ang sumingil sa mga utang niya. Tinakot ko na pag hindi binayaran ay mag-iiskandalo ulit ako. Ayun, nagbayad naman siya. Nag-resign din ako sa work ko ngayon ay may bago na akong work.
Ang sarap pala sa feeling na pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Sobrang grateful ako ngayon sa work ko at sa'yo, napatawad na kita, hindi dahil sa deserve mong patawarin, kasi deserve ko ng peace of mind. Tapos na ako sa'yo at tama na. Ngayon sa bago mo, wag mong gagawin sa kanyang ginawa mo sa akin. Thank you sa lahat ng masasakit na alaala kasi ngayon na-appreciate ko na hindi ko pala kailangan ng ibang tao na magmamahal sa akin para ma-feel ko na buo ako. To myself, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. Just to learn to love yourself and appreciate everything that you have. Deserve kong maging masaya. Thank you Papa Dudut for giving me a chance to share my story at sa mga taong nakakaranas ng heartbreak, anxiety and depression. Guys, kaya natin to. Surrender lang natin kay God and time will come na darating din yung taong para sa atin. Huwag nating ipilit ang sarili natin sa mga taong hindi nakikita yung worth natin. At saka huwag tayo maghanap ng pagmamahal sa iba. Instead, mahalin mo na lang ang sarili mo. Hindi ka pa magsisisi. Thank you Papa Dudut and God bless and keep safe po. Nagmamahal at hindi na magiging marupok pa. Olivia. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.